May mga anak na nagagawang pabayaan ang kanilang mga magulang dahil matanda na ang mga ito. Mga pabigat na lang daw sa buhay at dagdag lang daw sa gastusin. Ikaw, bilang isang anak, naaalagaan mo ba ang iyong mga magulang kahit na nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya? Kung ganon, tungayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Kahit ano pa ang mangyari sa buhay ni Aling Rosita, ay wala itong balak na pabayaan ang kanyang nag-iisang anak. Maagang nawala ang kanyang asawa nang dahil sa hirap ng buhay. Pinilit kasi nito na magtrabaho kahit na masama na ang pakiramdam at isang araw ay bigla na lamang bumagsak ang katawan. Ngunit ngayon ay masaya na ang buhay ni Aling Rosita. Tapos na kasi sa pag-aaral ang kanyang anak na si Jerome at nagkaroon na ito ng magandang trabaho. Meron na itong nobya at ang totoo niyan ay malapit nang magpakasal ang dalawa. Jerome naman, isasama ba talaga natin ang nanay mo patungo sa ibang bansa? Magiging pabigat lang siya sa atin. Tumatanda na siya at ayaw ko namang mag-alaga ng matanda. Sabi ni Patricia, nakasintahan ng binata. Ayaw ko namang masaktan si nanay, pero tama ka mahal. Magiging pabigat lang siya sa atin. Hayaan mo at magkukunwari na lang tayo na isasama natin siya patungo sa ibang bansa. Seryosong sagot ni Jerome. Mabuti naman at sumang-ayon ka sa akin. Iwanan na lang natin dito ang nanay mo. Tandaan mo Jerome na hindi tayo magiging masaya kung may pabigat na isang matanda. Malambing na sabi ni Patricia. Ang balak ng magkasintahan ay paasahin si Aling Rosita na isasama nila ito sa ibang bansa. Kung malaman kasi nito na iiwan agad nila ito, ay baka madismaya ito sa kanilang dalawa. Sanay naman daw sa hirap si Aling Rosita. Kaya daw nitong mabuhay ng mag-isa. Lumipas ang mga araw ay kinausap ng matandang babae ang kanyang anak dahil excited na talaga ito na manirahan sa ibang bansa. Matagal silang naghihirap pero ngayon ay unti-unti nang umuunlad ang buhay ng kanyang binatang anak. Jerome, ano kaya ang meron sa ibang bansa? Salamat naman at isasama niyo ako ni Patricia. Masayang sabi ni Aling Rosita. Naku Nay, maganda po doon. Sa mga darating na araw po ay aasikasuhin na namin ang inyong mga papeles. Pakunwaring sagot ng binata. Maya-maya lamang ay dumating si Patricia. Nakita nito ang kanyang magiging biyanan na talagang excited na sa kanilang pag-alis. Napapailing na lamang ang babae dahil naiinis ito sa tuwing nakikita niya si Aling Rosita. Ang akala naman talaga niya ay isasama naman siya sa ibang bansa. May balak pa atang pahirapan kaming dalawa, sabi ni Patricia sa kanyang sarili. Maya-maya lamang isinalubong ni Aling Rosita ang kanyang magiging manugang. Patricia, sa totoo lang ay nahihiya ako sa inyo dahil kayong dalawa ni Jerome ang nag-aasikaso sa lahat ng aking mga papeles. Maraming salamat talaga ha, masayang sabi ni Aling Rosita. Naku, wala pong problema tita. Kaunting oras na lang po ay matutuloy na po tayo sa pag-alis natin patungo sa ibang bansa. Pilit ng ngiting sagot ni Patricia. Nagpaalam na ang matanda dahil balak na nitong magpahinga. Nang makapasok ito sa kwarto ay agad nag-usap ang magkasintahan. Jerome, ano yung narinig ko? Aayusin mo daw ang mga papeles ng nanay mo? Huwag mo sabihin sa akin na isasama mo siya sa ibang bansa. Nagtatakang tanong ng babae. Natatawa na lamang ang binata at ipinaliwanag nito sa dalaga ang kanyang balak na gawin. Hindi ko isasama si nanay. Pwede naman tayong gumawa ng mga peking papeles. Tapos isang araw ay bigla na lang tayong aalis nang hindi niya nalalaman. Paliwanag ni Jerome. Ganun pala mahal. Tama ka. Sige, magandang ideya yan. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin ha, na walang magiging sagabal sa ating dalawa kahit ang sariling nanay mo pa. Magiging mayaman na tayo, masayang sabi ni Patricia. Pasikreto nilang inasikaso ang kanilang mga papeles hanggang sa makumpleto na nila ito. Gumawa rin sila ng peking mga papeles upang ibigay kay Aling Rosita. Kinabukasan ay ibinigay na ito ni Jerome sa kanyang nanay. Nay, ito na po ang mga kailangan nyo. Tapos na po kami sa pag-aasikaso pero wala pa pong eksaktong araw kung kailan po tayo aalis. Sasabihan na lang po namin kayo ni Patricia. Nakangiting sabi ng binata.
Halos mapatalon si Aling Rosita nang dahil sobrang saya. Namuhay sila ng mahirap, ngunit ngayon ay parang isang panaginip ang nararanasan niya. Hindi na nga makatulog ng maayos ang matandang babae dahil hanggang ngayon ay iniisip niya ang pag-alis nila patungo sa ibang bansa. Ipinapangako ko sa inyong dalawa anak na hindi ako magiging pabigat sa inyo. Ako na ang bahala sa lahat ng mga gawaing bahay habang nagtatrabaho kayo. Masayang sabi ni Aling Rosita. Napabuntong hininga na lamang si Jerome dahil talagang umaasa ang kanyang nanay. Ang hindi nito alam ay hindi naman talaga siya isasama ng dalawa. Lumipas sa mga buwan ay sigurado na talaga ang pag-alis ng magkasintahan. Pasikreto nilang inihanda ang kanilang mga kagamitan habang sa mga oras na ito ay mahimbing ng tulog ni Aling Rosita na walang kaalam-alam na aalis na ang kanyang anak. Kinabukasan ay lumabas ng bahay si Aling Rosita. Gulat na lamang ang kanilang mga kapitbahay dahil hanggang ngayon ay nandito pa siya. Rosita, ang akala ko ba ay kasama ka ni Jerome patungo sa ibang bansa? Bakit hanggang ngayon ay nandito ka pa? Tanong ni Aling Melchora. Ano? Hindi pa naman nakakaalis ang aking anak. Sasabihan naman nila ako kung aalis na kami kasama si Patricia. Nakahanda na nga ang mga papeles ko. Mamimiss ko talaga kayo. Sagot ng matandang babae. Pero nakita ko sila na umalis kagabi. Madami silang dalang mga maleta. Bumalik ka sa bahay niyo at tingnan mo ang mga gamit ni Jerome. Kung wala na doon ang kanyang mga kagamitan, ay baka pinaasa ka lang ng iyong anak. Nagtatakang sabi ni Aling Melchora. Sa una ay hindi pinaniwalaan ni Aling Rosita ang sinabi ng kanyang kaibigan. Ngunit nang umuwi siya sa kanilang bahay ay wala na nga doon ang mga gamit ng kanyang anak. Nang dahil doon ay agad niyang kinuha ang kanyang mga papeles at agad niyang binalikan si Aling Melchora. Balak niyang makitawag upang malaman kung nasaan na ba ang dalawa. Melchora, ito ang aking mga papeles oh. Pwede ba akong makitawag sa telepono upang makausap ang aking anak? Nag-aalalang sabi ni Aling Rosita. Oo naman, makitawag ka lang sa akin. Pero teka lang, peke itong mga papeles na hawak mo. Wala talaga sigurong balak si Jerome na isama ka patungo sa ibang bansa. Naaawang sagot ni Aling Melchora. Paulit-ulit itong tinatawagan ng matandang babae, ngunit hindi sumasagot ang binata. Samantalang si Jerome at Patricia naman ay masayang masaya dahil magbabago na ang kanilang buhay. Hindi man lang nila naiisip ang kalagayan ni Aling Rosita. Wala silang pakialam kung mahirapan man ito at ang iniisip lang nilang dalawa ay ang sarili nilang mga pangarap. Halos mapaluhod si Aling Rosita nang dahil sa sobrang kalungkutan. Pinaasa siya ng kanyang sariling anak matapos niya itong pagtapusin sa pag-aaral. Simula noon ay hindi na niya ito nakausap at hindi man lang siya nakakatanggap ng kahit na isang mensahe. Tumulo na lamang ang mga luha ni Aling Rosita dahil nagawa siyang iwan, paasahin at pabayaan ang kanyang sariling anak. O Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Sana po ay kayanin ko na mabuhay ng mag-isa. Hindi ko po lubos na maisip na kaya akong kalimutan ng aking sariling anak. Lumuluhang panalangin ni Aling Rosita. Halos isang linggo na walang pagtigil sa pag-iiyak ang matandang babae. Sobrang lungkot ng kanyang buhay. Pasikreto din itong inaasikaso ang kanilang mga lupain na iniwan ng kanyang asawa at ang hindi alam ni Jerome ay ireregalo niya ito sa oras na ikasal na sila ni Patricia. Matagal itong isinikreto ni Aling Rosita upang hindi maghangad ng yaman ang kanyang anak. Wala naman kasing ibang gusto ang matandang babae kundi ang maging maganda ang buhay ng binata. Nagkaroon naman ng magandang trabaho ang magkasintahan sa ibang bansa. Salamat Jerome, dahil hindi natin isinama ang nanay mo. Kung nandito siya ngayon, ay baka hindi tayo makakilos ng maayos. Wala namang problema kung madumi ang bahay na tinutuluyan natin. Ang mahalaga ay kumikita tayo ng malaking halaga. Nakangiting sabi ni Patricia. Pero pwede ko ba siyang padalhan ng pera? Nakakaawa naman eh. Baka kung ano nang mangyari sa kanya. Tanong ng binata. Wag na, nag-iipon nga tayo diba? Hindi mo naman siya responsibilidad at kaya pa namang magtrabaho ni Aling Rosita. Mababawasan lang ang ating pera. Seryosong sagot ng babae. Palagi na lamang sinusunod ni Jerome ang mga payo ng kanyang mapapangasawa kahit na mapabayaan pa niya ang kanyang sariling ina. Hindi man lang naisip ni Jerome
na si Aling Rosita ang kanyang kasama noong naghihirap pa sila. Hindi man lang pumasok sa kanyang isipan na nagpakahirap ang kanyang ina na pagtapos lamang siya sa kanyang pag-aaral. Isang araw ay nakaipon na ng malaking halaga ang magkasintahan, pero ang balak nila ay ang magpakasal sa sariling bansa. Nakatabi ang kanilang pera sa bahay na kanilang tinutuluyan. Hanggang sa isang araw ay balak nang mag-propose ni Jerome sa kanyang kasintahan. Isang gabi ay nagluluto si Patricia ng kanilang hapunan habang ang binata naman ay nasa labas ng bahay. Tinawagan ito ni Jerome na lumabas muna saglit. Iniwanan ni Patricia ang kanyang niluluto at sa pagbukas niya ng pintuan ay nakita niya ang binata na nakaluhod sa kanyang harapan. Sobrang saya ng dalawa matapos tanggapin ni Patricia ang alok na pagpapakasal. Tara mahal at mamasyal tayo ngayong gabi para sa ating dalawang gabing to. Masayang sabi ni Jerome. Nalimutan na ni Patricia ang kanyang niluluto. Hindi pa sila nakakalayo sa kanilang bahay nang bigla nilang marinig ang mga sirena ng bumbero. Naalala ni Patricia na meron nga pala siyang niluluto at maaaring ang nasusunog na bahay ay sa kanila. Agad silang bumalik doon at nagulat na lamang sila nang makita nila na binabalot na ng apoy ang kanilang kwarto. Ang masaya sanang gabi ay napalitan ng isang matinding kalungkutan. Naisalba pa nila ang kanilang mga papeles, ngunit natupok na ng apoy ang mga pinaghirapan nilang pera. Nanlambot na lamang ang magkasintahan dahil napunta sa wala ang lahat. Nagsisihan silang dalawa kung bakit ito nangyari sa kanilang buhay. Ikaw ang may kasalanan, Jerome. Pwede naman tayong magsaya na lamang sa bahay. Galit na sabi ni Patricia. At bakit naman ako may kasalanan? Hindi ko naman alam na nagluluto ka pala ng ulam. Sobrang limot mo kasi, kaya nasayang lang ang ating mga pinaghirapan. Galit na sagot ni Jerome. Walang nagawa ang dalawa kundi ang magdesisyon na umuwi na lamang sa sariling bansa. Matapos nilang marasolba ang kanilang mga problema, ay agad silang naghanda para sa kanilang pag-alis. Hindi malaman ni Jerome kung paano niya haharapin ang kanyang nanay. Wala siyang balita dito at hindi niya alam kung anong klaseng buhay na ang meron si Aling Rosita. Sa isip-isip ng binata ay sobrang payat na nito dahil wala itong makain. Kahit isang beses kasi ay hindi niya ito pinadalhan ng pera. Sa haba ng panahon na pagtatrabaho nila sa ibang bansa ay wala man lang silang naipon. Simula din nang mangyari ang sunog ay nag-iba na ang turing ng dalawa sa isa't isa. Palagi silang magkaaway at nagtuturuan kung sino talaga ang may kasalanan. Lumipas ang isang araw ay umuwi si Jerome sa kanilang bahay at kasama nito si Patricia. Nagtataka na lamang ito nang makita nila si Aling Rosita kasama ang isang dalaga na tagapag-alaga ng matanda. Nay, bakit parang naging mayaman kayo? Gulat na tanong ni Jerome. Gulat na gulat din naman si Aling Rosita nang makita nito ang kanyang anak. Pero naging matigas ang matanda at hinarap nito ang binata. Marami tayong mga lupain na ireregalo ko sana sa inyo ni Patricia sa oras na ikasal kayong dalawa. Pero anong ginawa mo sa akin? Pinabayaan mo lang ako at kinalimutan. Saan ba ako nagkulang? Wala naman akong ibang hinangad sa buhay kundi ang matupad mo ang iyong mga pangarap. Seryosong sagot ang matandang babae. Gulat na gulat ang dalawa nang dahil sa kanilang nalaman. Nagkabaliktad ang kanilang sitwasyon dahil si Aling Rosita ang ngayong mayaman. Sa oras na wala sila sa tabi nito ay ginamit ng matanda ang pera sa mga negosyo. Binigyan nito ng trabaho ang kanilang mga kapitbahay at hindi akalain ni Aling Rosita na magtatagumpay siya. Kung ganun po pala, ay may ipapamana po kayo sa akin? Tanong ni Jerome. Pasensya ka na anak, pero kay Rosana ko ipapamana ang lahat. Ito nga pala si Rosana, ang aking tagapag-alaga. Hindi niya ako pinabayaan at itinuring niya ako na isang magulang. Malamig na sagot ni Aling Rosita. Kaya ngayon ay patuloy na naghirap si Jerome at Patricia. Hanggang ngayon kasi ay nagbabayad pa rin sila ng utang. Hindi sila pinatuloy ni Aling Rosita nang dahil sa ginawa ng dalawa sa kanya. Kung isinama lang sana nila ang kanyang nanay sa ibang bansa, edi sana ay hindi nangyari ang ganitong problema. Sobra-sobra talaga ang pagsisi ng dalawa. Naghiwalay ang magkasintahan dahil wala nang ibang nangyayari sa kanilang buhay kundi ang mag-away. Habang ang tagapag-alaga naman ni Aling Rosita na si Rosana
ay pinipilit ang matanda na patawarin ng kanyang anak. Sige, Rosana, gagawin ko ang bagay na yan. Hindi ko rin naman siya matitiis, pero ang lahat ng pag-aari ko ay sa iyo lamang mapapapunta, sagot ng matandang babae. Muli nitong tinanggap si Jerome at pinatuloy sa kanilang bahay, ngunit sinabi ni Aling Rosita na sa oras na mawala siya sa mundong ito ay wala siyang matatanggap na pamana. Maluwag na tinanggap ni Jerome ang sinabi ng kanyang nanay dahil alam niya sa kanyang sarili ang mga pagkakamali niya. Nagmahal siya ng sobra na kahit ang sarili niyang nanay ay kinalimutan at pinabayaan niya. Ngunit ngayon ay handa siyang bumawi sa lahat ng kanyang mga pagkukulang. Habang si Patricia naman ay walang ibang ginawa kundi ang magtrabaho, mag-isa niyang binubuhay ang kanyang sarili. Wala nang magkagusto sa kanya nang dahil sa masama niyang pag-uugali. Lumipas ang maraming taon ay pumanaw na si Aling Rosita. Nang dahil doon ay napunta kay Rosana ang lahat ng mga pag-aari nito. Bibigyan sana ng babae si Jerome, ngunit tinanggihan ito ng binata. Kahit wala na kasi ang kanyang ina, ay hiyang-hiya pa rin siya sa kanyang nagawa. Huwag nating kalimutan ang ating mga magulang. Sobrang sakit para sa kanila na maramdaman nila na hindi natin sila mahal. Tandaan mo na naghihirap sila para sa atin, kaya matuto tayong magsikap upang makabawi sa kanila. Tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos, suklian din natin siya ng pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Ikaw man po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.